gulat nga mga kabudi yung mga mahilig magtanim dyan kapag napanood nga nila itong sobrang nag-trending na video na to sa TikTok. Kasi tignan nyo, ayun, pati ako nagulat dito kasi tignan nyo yung ginawa nila. Ayan, meron sila ditong carrots, tas meron sila saging, tas pinagdikit nila yon. Tas pagkatapos nila pagdikitin, ayan, tinanim nila. Tapos ito daw yung magiging bunga niya kapag tumubo daw yon. Ayan, hala, wow, grabe, totoo kaya to? Grabe ang astig naman nun mga kabudi. Totoo kaya yun na kapag pinagsama mo daw yung carrots pati yung saging tapos itinanim mo daw sila, tutubo daw sila ng iisang puno lang. Grabe, dapat dati pa natin nalaman yun. Di sana hindi tayo nagsasayang ng bakante sa lupa para magdalim ng carrots pati ng saging. So try natin yan at titignan natin yan kung totoo talagang tutubo talaga sila kapag pinagsama sila ng iisang puno. So tara na, sana totoo talaga yun. Ayan, so tara na, gawin na natin yung napanood natin. So ang gagawin daw natin ay hahatiin daw natin tong saging. So kumuha muna tayo ng saging. Kukuha tayo ng magandang klaseng saging. Ito. Ayan. Tapos pagkakuha natin ng saging, hahatiin daw natin siya kasama rin tong carrots. So tara, pag ganitong hati. Ayan. Oh my God, sana talaga gumana yun. Ito yung kailangan talaga natin. Yan, katulad sa napanood natin. Tapos, hatiin din natin to para mapagduktong natin sila. Ayan. Amazing. Tapos, pagdidikit daw natin, ganyan daw. So, meron tayo dito ng toothpick. Ito yung magiging pandikit natin sa kanila. Gaganyan daw. Tapos, kuha tayo ng toothpick. Tusok natin sila. Para hindi sila magka-problema sa kanilang pagtubo. Ayan, ganyan daw. Ayan. Yan. So ito na, kapag naganto na natin tong saging at carrots, ang gagawin naman natin ay itatanim na daw natin sila. So meron ako ditong biniling ito yung binlag ko dati na parang instant soil. Na kapag binasa mo siya, talaga magkakaroon ka agad ng lupa. So ito 'yun. Ayan. So ito yung binili ko na instant lupa. Ayan, katulad dati yung binlag ko. Para talagang maganda nga yung pagtanim natin na talagang yung lupa na gagamitin natin ay mataba. Amazing! Ayan! So ito yung mga instant soil na kapag binasa mo to, akala nyo lang dito sa instant soil na to na mukha lang siyang maliit at onting lupa. Pero pag binasa mo to, sobrang dami nito. Yan, isa lang yung gagamitin natin para dito sa ating gagawin. So ang gagawin muna natin, ay ilalagay muna natin tong instant soil dito sa ating balde. Yan, tapos ilagay natin siya dito sa timba. Yan. And then maglalagay lang tayo dito ng konting tubig tapos talagang dadami na to. Okay na yan, mga ganyan tubig lang. Tapos kakalas-kalasin na natin siya para talagang matanggal na siya sa pinaka-blocking niya. At para mas mabilis nga maging lupa nga itong binili nga natin na instant soil, nilipat ko nga sila dito sa batya para talagang matunaw at maggalas-galas agad. Iniiwanan nga lang talaga sa tubig nga itong instant soil nga na to para talagang maging lupa. Pero ako nga talaga minamano-mano ko na nga siya kasi anong oras na nga to. At sa wakas nga muntik na nga magkakalyo nga ang kamay ko at natanggal at nakalas-kalas ko na rin siya. Ayan, so ito na nga finally, natapos na nga rin at natunaw na nga rin itong ating soil. So pwede na tayo magtanim. So kunin na natin yung ating paso pati yung pinagdikit natin na saging pati carrots. So tara. So ito na, nakuha na nga natin tong saging at carrots na pinagdikit natin. Tapos ito na rin yung paso. So tara, magtanim na tayo. Sana totoo talaga yun. Ayan. So ang una natin gagawin ay maglalagay muna tayo ng soil dito sa ating paso. Kailangan marami tayong mailagay para talagang tumubo siya ng maayos. Diba? Isang pirasong blocks lang yun pero ang dami niya no. Malapit na agad mapuno. Ayan. Amazing! Ito na. Ayan, so pag napuno na nga natin itong ating paso ng ganito, ayan, so kung gagawin daw natin, bago daw natin siya itanim, ay maggagayat daw tayo ng saging ulit dito sa pinakapagtataniman natin, dito sa pinakagitna na to. Ayan, so maglalagay tayo dyan ng saging. Ayan, so ito yung saging natin. Tapos, hati-hati natin siya. Dito natin lalagay. Ng parang ganyan. Di ko alam kung anong purpose nito pero susundin natin yung napanood natin. Amazing! Mukhang okay na yan. And then, ang gagawin na natin ay lalagay tayo ng konting space dito sa pinakagitna. Lagay tayo yung pinaka-space dyan. Itatanim na daw natin tong ginawa natin. Tapos, ang nakalagay daw sa pinakalupa or nakabaon sa lupa itong pinaka-carrots para talagang tumubo siya dito sa pinakagitna na to. So, tara, lagyan na natin siya. Amazing! Tapos, tatabunan natin. Kasama yung mga saging na hinati natin. Ayan. Ganyan.
Ayan. Ito na, nakatanim na yung pinakasaging. Ayusin lang natin siya para tumubo talaga siya ng ayos. Ayan. So, ito na. Ayan, natanim na natin dito yung ginawa natin na saging na pinagdikit natin sila ng carrots. Tapos, didiligan daw natin to. So, tara, kuha tayong tubig. Ayan. Tapos itatabi daw natin to sa maayos na lugar. Doon sa lugar na medyo malamig-lamig para talagang tumubo siya. So doon natin siya ilalagay sa medyo mapuno para talagang tumubo agad siya. Ayan, so tara na. So dito natin siya ilalagay. Wait, sa kaya? Yun, dito. Dito natin siya ilalagay sa maraming puno, sa maraming saging. Marami kasi tumutubong saging dito sa part na to kasi maganda nga dito. Kaya dito natin siya ilalagay. Ayan, so dito natin siya ilalagay para talagang tumubo talaga siya kasi medyo malamig nga sa lugar nga na to. Tapos, ang susunod daw natin ilalagay para talagang tumubo at magkaroon nga siya ng ugat ay timba. Tatakluban daw natin siya ng timba kasi ito yung napanood ko dun sa video nga na nakita natin para talaga daw tumubo talaga siya ng maayos at mabilis. Ayan. Tapos, iiwan daw natin yan na mahigit 2 months or 3 weeks or 1 month para talaga magkaroon siya ng ugat o kaya tumubo siya para maging katulad ng ganitong puno. Amazing. At magkaroon siya ng tubo ng saging pati ng karot. Ayan. So, sana gumawa na talaga yung napanood natin. Ayan. Tsaka na lang ha. Magpalaki ka dyan. Bye-bye. Abangan niyo ang part 2.